Good morning. Nakita na po ang dalawang domestic helper sa Hong Kong na nawawala. Hello everyone, good morning ladies and gentlemen. Naalala nyo ba yung dalawang Pilipino OFW domestic helper sa Hong Kong? Ngayon po ay nakikita na sila yan. Tingnan nyo yan. Nakikita sila sa Shatin. Pinakadulo yata yan ng pinakadulo ng land ng Hong Kong, kung hindi ako nagiging mistake. Kasi nag-Hong Kong ako noon 2008 up to 2009, din hindi tayo pinagpalad dahil hindi lahat ng amo ay mabait. So lumipat ako dito sa Macau. So dito ako sa Macau since 2020. Not 2020, 2010 dito ako sa Macau dahil dito ako pinadpad at hanggang ngayon ay nandito pa rin ako. So ang advice ko lang sa inyo, panahon ng day off, huwag kayong pumunta ng kung saan dahil hindi natin alam ang mga susunod na mangyayari sa ating buhay. Tulad ko, kapag day off ko, dito lang ako sa boarding house ko, or kung meron akong trabaho, kung sabihin ni bossing na magtrabaho ka, so nagtatrabaho ako. So at least bahay lang ako at saka trabaho. Boarding house at trabaho. So yan lang po. Panoorin natin itong mga dalawang ito. Ngayon ay nakikita na sila sa Shatin at doon pa sila sa mall nakita ng mga kapulisan ng Hong Kong. Ang Shatin ay part po din ng Hong Kong. So kung naalala ninyo yung sinabi ng comment noon, kung saan yung tatlong way, yung papuntang ganito, papuntang ganyan, tapos yung isa ay papuntang Shatin. So pinili nila ang Shatin siguro para hindi sila makikita. Pero hindi ba sila tatakot na bundok ang tinatahak nila or sinubukan nila? So abangan natin ang susunod na kabanata kung ano ang magiging kaparusahan ng dalawang ito, dahil pinurwisyon nila nagbabuti ang kapulisan ng Hong Kong. Ayun pala, nasa Shatin sila. Hindi ba sila nag-Facebook? Hindi ba nila alam na hinahanap sila ng mga kapulisan sa Hong Kong? Sana wag natin silang tularan. Again, every time we take our day off, being a domestic helper, OFW, we are here to work, for our family and of course ourselves. And sana alaman ko na ang mga ito ay may mga utang sa Hong Kong. So guys, ang payo ko lang para sa akin, kasi dinanas ko rin yan noon, don't borrow money in different bank, kasi tayo pa rin ang kawawa. At saka sa Hong Kong guys, may pinagpala, meron ding hindi. Tulad din dito sa bansang kinaroroonan ko. May termination din. Ang maganda lang sa Hong Kong, may protection sila. For example, mayroong agreement both employers and helper. Kung ikaw ang mag-break contract, ay anytime pwede kang dispatsahin ng amo. Pero wala kang makuhang pera kasi ikaw ang nagba-break contract. Ikaw nagbigay ng 1 month notice. At bilang OFW noon sa Hong Kong, dinanas ko rin yan. Biglaan, sakit sa kalooban. Pero plano ko talaga na mag-break contract dahil hindi ko kaya talaga. So wala akong peace of mind doon. Ang liliit ng bahay, may pagkain ako, pero ang mahirap i-explain. So dito ako pinadpad sa lugar na to. 1 oras lang ang biyahe ng turbojet or ferry, at saka sa bus din pati. So dito ako pinagpala since 2010 until now 2015, and I want to live or work here in this country for more years until I go back to Philippines in the age of 60, maybe, or some more years.
Kasi meron pa naman dito na nagwo-work pa rin sila sa kanilang mga amo hanggang 60, 65 or something. It's depend the employer. So yan ang din ang promise ko. Kahit hindi pa ako magpabakasyon, so at least gusto kong umuwi na yung kumpleto na yung pangarap ko at hindi na ako babalik. Kasi pag uuwi ako, guys, nakakapagod. 50,000 hindi kasya. Lalo na yung plane ticket ay sa atin na ngayon. So mahirap. Pagdating doon, syempre, pagdating ng Pilipinas, gagastos tayo, natural. Tapos ang biyahe, guys, ang biyahe nakakapagod. So naisip ko na wag mo nang umuwi, saka na kasi kung namimiss tayo, meron naman Facebook, meron tayong Facebook, pwede tayong makipag-communicate through video call. So napaka-iksi, napakaliit na ng natin ngayon, napakaliit ng mundo. Kasi isang tawag mo lang, makikita mo na pamilya mo via through Messenger, WhatsApp, or somewhere. So, okay? So, yan lang po. So, mag-ingat tayong lahat. Huwag tayong mangutang kung hindi natin kayang bayaran. Kasi napakahirap. Alam ko yung Hong Kong. Alam kong Hong Kong. Meron akong ka-building noon sa Hong Kong. Yung mga expert na ba, guys? Siyempre, nalulungkot ka. So, kailangan mo nang kausap. So, yun. Terminated na ako noon. Na-terminate ako ng Hong Kong. Really. For 1 year of work, I worked in my employer for 1 year. Na-terminate ako. So, dito ako pinadpad sa Macau. Kasi ayoko umuwi ng Pilipinas dahil yung time na yun ay nag-aaral na ng college yung mga dalawa kong anak. So, sobrang sakit ng dinanas ko dito sa ibang bansa. Pero hindi alam ng karamihan yan. Pero I trust God for everything in my whole heart and whole life. Siya lang ang kasama ko dito sa ibang bansa at walang iba. At nagtiwala ako. So at least natagpuan ko yung may buting puso na amo, tinuring akong pamilya. Kahit merong minsan na hindi kami nag-intindihan ng pamangkin niya, so at least nagiging resolved na rin ang lahat. So ito na ako ngayon. So kung ano man ang may nakikita nyo sa akin, huwag nyong kainggitan dahil yan ay pinaghirapan ko yan at dumaan ako sa butas ng karayom, as in halos gusto ko nang maglaho sa mundo nang dahil sa mga problemang dinanas ko. So yan lang po, guys. So ingat tayong lahat, huwag mangutang again, huwag mangutang kung hindi natin kayang bayaran. Yan lang po. Kung talagang sa atin, kung mangutang man tayo, yung kaya nating bayaran. Pero kung hindi talaga para sa atin, ay hindi yan ibigay ni Lord sa'yo. So, pray lang harder from the bottom of our hearts. Yan ang po. God bless. Bye-bye. Several days later. Kita na po ang dalawang domestic helper na nawawala sa Hong Kong.